parang mag-boyfriend pa lang kami, parang na-visualize ko yung sarili ko na kapag siya ang napangasawa ko, gagalangin niya talaga ako. Kasi nakikita ko yun dahil magalang siya sa nanay ko, magalang siya sa nanay niya, tapos sweet siya kahit sa lolo niya. So, nahook ako dun sa attitude ng yun. Dun ako na-attract talaga sa kanya. Di kaya dahil galang yung apelido ko? Maybe. Maybe. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So, itong vlog na to ay medyo special since we are celebrating our mansari because today is April 19. Yes! And dahil mansari namin, naisipan namin magtanong sa aming mga friends ng few question about kung anong gusto nilang itanong sa amin as a married couple. So, for this video, we will try to answer some of those questions. We will try our best. Yeah. So if you wanna know our answer to those questions, please keep on watching. Okay. So first question, gaano na kayo katagal as husband and wife? Second question, kay Jem, ano yung qualities ni Maye na nagustuhan mo kaya na-decidean mo na siya na yung papakasalan mo? And kay Maye naman, ano yung qualities ni Jem na nagustuhan mo kaya pumayag ka na magpakasal sa kanya? Fourth question, bago kayo magkasama dyan sa ibang bansa, ano yung naging struggle nyo nung LDR kayo? Ano yung pinakamatinding naging problem? And fifth question, paano nyo na-overcome yun? Yun lang. Thank you! Gaano na kami katagal as husband and wife? 5 years and 3 months? Yes. 5 years and 3 months na kami today. Exactly today. Kasi nagpakasal kami ng January 19, 2014. Number 2. Okay, nakita ko sa kanya is wife material siya. Maalaga. So, nakita ko sa kanya paano niya ako alagaan. So, doon ko na-realize na siya yung gusto kong makasama. Yung same question daw sa akin naman, kung anong nagustuhan ko kay Jem para mag-decide ako na pakasalan si Jem. Well, kasi si Jem, mag-boyfriend pa lang kami, talagang ano na siya, napakatahimik lang na tao. Tapos, hindi siya yung mayabang na lalaki na ipipilit kung anong gusto niya. Tsaka marunong siyang makinig. At magalang talaga siya, may respeto. So, I think yun yung mga qualities niya na nakapagpa-oo sa akin para pakasalan siya. Kasi parang mag-boyfriend pa lang kami, parang na-visualize ko yung sarili ko na kapag siya ang napangasawa ko, gagalangin niya talaga ako. Kasi nakikita ko yun dahil magalang siya sa nanay ko, magalang siya sa nanay niya, tapos sweet siya kahit sa lolo niya. So, nahook ako dun sa attitude ng yun. Dun ako na-attract talaga sa kanya. Di kaya dahil galang yung apelido ko? Maybe. Maybe. Naging LDR na kasi kami before. Nung hindi pa kami kasal, sa mga hindi pa nakakakilala sa amin, bago kami nagpakasal, 7 taon kami mag-boyfriend. So, during those 7 years na mag-boyfriend kami, may time doon na nag-LDR kami for 10 months kasi nagtrabaho ako as seafarer. Nag-dealer ako sa casino, sa barko. So, nalayo kami for 10 months and nakapag-deal naman kami ng maayos. Open yung communication namin sa isa't isa. Hindi namin pinababayaan na wala kaming communication sa isang araw. Pareho yung effort na binibigay namin sa isa't isa para makapag-communicate. So, I think yun ang pinakamalaking factor kung bakit na-overcome namin yung LDR namin. And then, nung nagpakasal kami, after 10 months ng kasal namin, pumunta ako dito sa UAE para magtrabaho, maghanap ng trabaho. Tapos, after 5 months, sinunod ko din naman siya agad pagkatapos kong kumuha ng visa. I think hindi masyadong ganun kahirap sa part namin nung pangalawang LDR namin kasi hindi naman siya ganun katagal, 5 months lang. Tapos pangalawa, during those time kasi, mag-asawa na kami na security level na feeling na asawa mo na siya. So, nothing to worry. Tsaka sabi ko nga sa inyo, I trust Jem kasi trustworthy siyang tao. Kaya, yun din, isang factor din yun na nakakatulong sa mga
may relationship na may LDR, trust your partner. And Okay. Hello sa inyong dalawang sweethearts from your Ate Aki. Yan. Question ko sa inyo is, ano ang palagi niyong pinag-aawayang mag-asawa? May mga bagay pa ba kayong pinag-aawayan at ano-ano yun? Malaking bagay at maliit na bagay. Love. anong pag-aaway? Actually, wala na. Kailan ba tayo lasing? Wala naman. Ano lang, At saka- parang ano lang, tampuhan lang naman. Yes. Hindi kasi namin siya tinaterm as away. Tinaterm namin siya as tampuhan. So, para sa amin, hindi kami talaga nag-aaway. Nagtatampuhan lang kami. At saka, ang technique lang kasi namin dalawang mag-asawa. At the end of the day, pinag-uusapan namin yung hindi namin pagkakaintindihan para hindi lumalaki. Kapag ka hindi kaya pag-usapan at the end of the day, at least ano lang, hug each other, say I love you before you sleep. Okay na yun. Kasi para malubag lang yung loob ng partner mo na okay kayo. Parang ganun. Tapos kapag nagkaroon ng mas mahabang time, by the next day, doon yung pag-usapan ng mas maayos, mas detailed yung problema para naaayos nyo agad. Yo! Ako siguro tanong ko para sa inyong mag-asawa kung nagagawa nyo ba yung role nyo sa bawat isa bilang mag-asawa. Kung ano man yung sagot nyo doon, paano nyo nasabi? Yo! Napainom siya, bro, Kael. Grabe siya. Tinungga niya na. Yo! Ano nga ba yung question? Oo, nagagawa naman namin. Di ba? Yes. Pati yung mga tungkulin namin sa isa't isa, nagagawa naman namin. Nagagawa naman namin Pati yung rin naman yun. role namin sa isa't isa bilang mag-asawa. Ako bilang asawa niya, syempre tungkulin kong alagaan siya, pagluto siya. Tapos minsan nga kahit na hindi ko na tungkulin, ginagawa ko na pati paglo-lotion sa kanya. Tamad kasi mag-lotion. So ako na rin naglo-lotion para sa kanya. Malakit kayo. Ayaw niya kasi humahawak ng lotion. So yun. So I think nagagawa naman namin yung role namin as a partner sa isa't isa. Siya naman, ang ginagawa niya naman para sa akin, pagka nakikita niya na busy ako, na hindi ko na maharap yung mga ibang household chores dito, like yung paghuhugas ng pinggan, ganyan, yung paglalaba. Nagkukusa siyang ginagawa yung task. Yan, mga ganyan. Pagwawalis ng carpet, ano pa ba? Plancha ng mga damit. Basta anything na kaya niyang gawin, ginagawa niya naman. He see to it na nagiging husband siya sa akin. Tsaka, hindi lang din dito sa bahay, with regards to emotions, talagang yung intimacy na kailangan ko as a girl, as a wife, binibigay ko. At ganoon din naman ako sa kanya. So, I think na gagawa namin yung role namin sa isa't isa. I hope that answers your question. Yo! Yo! Hello, Sis May and Bro Jan. About sa question, ito ang question ko sa inyo. Paano nyo na-handle ang isa't isa pag nasa situation kayo na mag-aaway or minsan diba sa mag-asawa na hindi nagkakaintindihan? Paano nyo na-handle yun? Sino ang high pitch sa inyo? Sino ang hyper at sino naman ang tahimik lang at naglalay? So, related to dun sa tanong ni Ate Aki kanina, na kung ano pa ba yung pinag-aaway namin. Yun na nga, as nasabi nga namin, Sis Jane, hindi namin siya tinaterm as away. More on tinaterm namin siya as Tampuhan tampuhan. lang. Yes. And sa tampuhan High naman pitch. namin, Sino sino ang high pitch, sino ang low pitch. I think masasabi kong high pitch ako. Hyper Singer ba? ako eh. Charot. Naka-hyper. Oh, medyo may pagka-hyper kasi at ako kasi, explain ko lang yung sarili ko, Dad, ha? Ako kasi, gusto ko yung ini-elaborate ko yung mga bagay-bagay na gusto ko naiintindihan niya. Gusto ko pag nag-usap kaming dalawa, klaro sa kanya yung message na gusto kong iparating. Tapos, ang personalidad naman ng asawa ko, napakatahimik. Alam mo yun, parang kung gaano ako kadaldal, kung gaano ako maraming sinasabi, gano'n naman siya ka-timid, gano'n lang ka-zip yung mouth niya. So, I think sa aming dalawa, ako talaga yung high pitch. Tapos siya yung yung Makikita tahimik naman dito lang. sa video eh. Kung Diba? sino lagi nagsasalita. May question. Paano mo na-resolve
yung selos mo sa tuwing may pinagsiselosan ka? At anong way nyo para mas maging matatag ang pagkasama nyo mag-asawa? Well, this question also relates to one of the question ni Ate Syla na nagsiselos ka pa ba? Para sa akin itong tanong na to. So, ako muna yung magsasagot. Ayusin mo yung sagot dyan. Actually, to be honest with you guys, nung mga bata-bata days ko, lalo na nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, since yung sinasabi ko nga sa inyo na yung feeling ko na hindi ako secured, siguro, kasi dahil I came from a broken family, tapos yung tatay ko, babaero siya. Marami siyang naging asawa. So, alam mo yung mentality ko na parang, ay, lalaki, babaero, ganon. Ganon ang mentalidad ko dati. Kaya, napakaseloso ko talaga, which is alam ko namang mali. Eh, syempre, during those times, lahat naman tayo dumaan sa pagkabata, lahat tayo naging childish. So, childish ako that time, at inaamin kong napakaseloso ko talaga. To the point na, parang, kung lagyan mo man ng palda yung poste, pagsiselosan ko, pag kinausap ni Jem. Parang ganon ako. But then, I realized na hindi siya maganda. Hindi siya magandang practice, lalo na ngayon na mag-asawa na kami, syempre. So, as you age, as you matured, nagbabago din talaga. So, ngayon, paano ko yung sagot ko sa tanong ni Ate Syla kung nagsiselos ka pa ba? Yes, nagsiselos pa rin ako, pero hindi na katulad ng ang OA ng pagsiselos ko. Nagsiselos ako kasi tao din naman ako eh, nakakaramdam pa rin ako ng selos. Pero, kung dati, inaaway ko siya pag nagsiselos ako ngayon, bino-voice out ko sa kanya na hindi ko gusto yung sinabi mo sa ganito, hindi ko gusto yung inaction mo sa ganito, nagselos ako. Para aware din siya na next time, hindi niya na kailangan gawin yan. Para hindi niya rin ako bigyan ng reason para magselos. So, yun ang ginagawa ko ding way sa Ate Chris para ma-resolve ako din yung selos na nararamdaman ko. Well, yung ways namin ni Jem to maintain ang aming pagsasama, Pinag-uusapan naman. yun lang talaga, yung way. Communication talaga yung key. Yun talaga. Tsaka, meron kaming bedtime talk ni Jem na parang at the end of the day, update sa isa't isa, kumusta yung araw mo, kumusta yung trabaho mo, kung may hanash ba, at least nalalaman mo yung hanash ng asawa mo. So, yun. Yun ang isa sa mga ways kung paano namin i-maintain. Tsaka, kung ano lang, be yourself lang talaga. Kung paano ka niya nakilala before, continue to be like that. And if you change, just change for the better. Hi, this is my question for Jem and Mai. Napag-awayan niyo na ba yung pera? And bakit dapat hindi ito pag-awayan ng mag-asawa? Thank you. Pera, hindi naman dapat eh. Kasi para sa amin, pera is parang hindi naman big deal. For us, ang pinaka-least talaga na parang pinakahuling pwedeng pag-awayan ng mag-asawa sa isang relasyon ay ang pera. Kasi napakapangit naman tignan na mag-aaway kayong dalawa dahil lang sa pera. Diba? At saka, yun ang pinakamadaling pag-usapan eh, pera. Diba? In the first place, hindi naman kayo nagpakasal para lang dumoble yung pera nyo. Diba? So, I think it's a no-no for us to fight over money. And, kaya hindi siya dapat pag-awayan kasi nga, parang ang petty naman ng pag-awayan, diba? Hindi siya dapat pag-awayan. Dapat siyang pag-usapan. Dapat i-discuss nyo yung budget nyo sa isa't isa, kung ano dapat yung limit ng budget nyo sa isa't isa. Kailangan transparent kayo dapat sa gastusin, sa padala, diba? Which also leads to one of the question ni Ate Syla kung paano namin minamanage ang finances namin. Yun na nga, pinag-uusapan talaga namin siya ng maayos, tapos dinidiscuss namin sa isa't isa saan napunta yung pera, saan napunta yung ganito, para naman hindi questionable sa other part or sa better half mo yung kung saan napupunta yung ibinibigay niya sa yung pera monthly. Para alam din niya na may kinapupuntahan namang matino yung pera. So, with regards to that, pinag-uusapan talaga namin at pinamanage namin na maayos yung budget namin. Yan, Maye. Ang tanong ko sa inyo, hindi ko muna umpisan sa tanong. Sabi kasi nila, ang love daw, hindi lang about sa feelings. It is all about commitment. Ang tanong ng bayan, Jem, Maye, pag gumigising kayo sa umaga at nakita nyo yung isa't isa na nakanganga, tapos tululaway at naghihilig ng malakas, na
natanong nyo ba sa sarili nyo, bakit ko ba itong pinakasalan? May ganun na bang feeling? Yun lang. Bye-bye. Ingat. God bless. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Kaya mo pantiisin yung hilik ko? Oo, kada baba na lang na kamay. Baba. Anong sagot mo din? Hindi pa ako dumarating dun sa point na natanong ko sa sarili ko ba't ko pinakasalan si Jem. And I hope hindi ako dumating sa point na yun. Hindi namin natanong sa isa't isa yun. We know that God's gift kami sa isa't isa. Kaya hindi kami nakakaramdam ng pagsisisi na pinakasalan namin ng isa't isa. For me ha, I don't know for him. You answer. Copy? Peace. Isip talaga. Parang nasagot ko na kanina yan. Parang related nga siya dun sa isang tanong, no? Kay Ted. Oo, ano yung qualities, no? Oo. Nalaman mo. Same question siya. Yun nga. Nakita ko sa kanya yung wife material. Alam ko, once na magsama kami is, magagampanan niya ng maayos yung role niya. Charm, yung sagot ko dun, katulad lang din dun sa sagot ko dun sa best friend ko na nagtanong. Kasi nga, nakita ko na, responsible. Parang, siya, magalang, may respeto, tsaka responsable. Kaya, naramdaman ko, siya na talaga yung the one na binibigay ni God sa akin. Wish. Relate din to dun sa parang kung may pagsisisi ka ba. Sana na Oo, lang. parang pero wish. Sana masilip ko muna yung future, ganun? Hindi, Pwede naman. parang ganun. Future, Sana ano alam mo yung- muna siya ahead of time. Pag ba pinakasan ako to, ano mangyayari after ilang years, ganun? Wala. Kasi lahat naman halos na pag-uusapan namin. So, wala kang dapat na hilingin na gusto mong makita ahead of time bago mo siya pakasalan. Wala rin akong mini wish na malaman before getting married. Not me. Parang ano lang yan eh. Parang Na-appreciate. Ha? No? Siguro na-appreciate. Ako kasi pag nanonood ako ng Korean novela, na-appreciate ko si Song Joong Ki. Sino yan? Si Song Joong Ki. Yung kamukha mo. Wow! Pero mas gwapo ka dun. Lamang lang yung dalawang paligod sa'yo. Okay. Maliligaw mamaya 2 beses. Pero hindi na attract. Marunong lang mag-appreciate. Siguro, mas lawakan na pa yung pag-intindi. Or yung yung patient mo. Kabahan pa. Para mas lalong yung relationship nyo. For me naman, ang sagot ko dito sa tanong ni AJ, siguro ang needs to improve lang sa'yo is, be more sensitive. At saka be more picky of what you said. Choose word wisely. Kasi minsan may mga bato siya ng salita na para sa kanya wala lang. Pero bilang babae at bilang extra sensitive na ako. Super sensitive. Oh, extra super sensitive ako. Mas nagkakaroon siya ng ibang meaning sa akin. Which leads to nasasaktan niya ako nang hindi niya alam. Sana maging more sensitive siya. At saka marunong siya. Sana mas aralin niyang pumili ng salitang ibabato niya. Hello, good afternoon. So, my question for you guys is, what can a married couple do to ensure that their marriage life will last? Thank you for that wonderful question. My beautiful sister-in-law, Anyaw. I think yung ma-advise namin sa mga married couple for them to last their relationship is ano ba sa tingin mo? Siyempre, yung number 1.
make God their center Yes. of their Always relationship. put God as your center. Kasi we believe na whatever you do, whenever you are, when you put God first, in the center of it, mag-follow lahat ng things sa buhay niya na in a smooth way. Huwag na lang, kung mayroong magtampuhan or mayroong hindi na pagkakaunawaan is, huwag na lang patagalin. Agad nyo na lang pag-usapan para hindi na lang lumayo or lalo, hindi na lumaki pa yung issue or yung problem nyo. Tama. Open communication talaga is the key. And syempre, dapat wag mawawala yung respeto nyo sa isa't isa. Personally, I believe, Dada, na mawala na ang love, pero wag lang mawawala ang respect. Para sa akin. Kasi, naniniwala ako na love fades. Kapag tumanda kayo, mawawala yung love. Pero yung respect, andyan pa rin. Hindi mo kayang iwanan yung tao. Parang hindi mo siya kayang saktan kung nire-respeto mo siya. Para sa akin na, I don't know for you guys, point of view nyo dyan. Pero para sa akin, yun ang point of view ko. Love can fade. Pero yung respect, importante para sa akin na hindi mawala ang respeto ng bawat isa sa loob ng relasyon. Dapat wag di kayo nagbabatuhan ng masasakit na salita sa isa't isa, nagmumurahan. No, yun. Kasi parang doon yung pinapakita na nawawala yung respeto nyo sa isa't isa. Ganon. So, yun ang pinaka mabibigay namin advice sa mga married couple dyan. At kahit hindi pa kayo married, kahit magjowa pa lang kayo, mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, i-practice nyo na yung yung paglalagay kay God sa center ng relationship ng dalawa. Kasi everything follows. If you love God, and magiging present dun yung respect nyo sa isa't isa, yung yung trust nyo sa isa't isa, and yung love nyo sa isa't isa. So, everything follows when you put God in the center of your relationship. And that's very important for us. And ano pa ba pwede natin ipagawa? I think that's it. Kasi nga, yun talaga number one important para sa amin, yung put God first, and everything else will follow. I hope may natutunan kayo, may napulot kayo, especially for those young couple, katulad namin, at para sa mga nagpaplanong magpakasal pa lang. I hope you learned from this video. And thank you so much for watching. Salamat nga pala sa aming mga subscribers na nag-subscribe dyan at patuloy na sumusuporta sa aming vlog. Maraming salamat guys. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please click the red button below and the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga posts. And yun lang. Thanks for watching. God bless you all. Bye!